Isang umagang nagsimula sa inuman na uwi sa trahedya. Isang lalaki ang tumalon sa ilog at hindi na muling lumutang. Ang CCTV naging saksi. Sa CCTV footage makikita ang biktima na nakatayo sa gilid ng ilog. Mas lumapit pa ito dito. Tila kampante at kalmado bago biglang tumalon. Walang senyales ng pag-aalinlangan. Ilang segundo lang at tuluyan na siyang nawala sa paningin. Ang insidente ay naiulat bandang alas 9:30 ng umaga noong Hulyo 3 sa A. Luna Street, Barangay Bambang, Pasig City. Ang biktima ay isang 36 anyos na construction worker at residente ng Jacinto Street sa nasabing barangay. Ayon sa paunang investigasyon, nagiinuman sila ng dalawang kakilala, isang Lalamove driver at isang Move It rider, bago nagtungo sa ilog para umano'y manghuli ng isda. Doon na raw ito biglang tumalon. Mabilis na rumesponde ang Philippine Coast Guard sa pangunguna ni PO1 Leandro De Jesus at ang Barangay Security Force. Nakakalungkot po, pero ito pong pangyayari nung July 3, 9:39 po ng umaga. Meron pong nakita sa monitor ng CCTV ang ating tanod na si Jen Rose at ang CCTV operator na si Bel na mga kabataan na nagkukumpulan doon sa ilalim ng tulay. So upon verification kung bakit marami mga estudyante na kabataan na nagkukumpulan doon, meron po palang insidente ng sinasabing nalunod. Nung nalaman po na ang tao ay nalunod, sa dahilan po na sobra po raw lasing at tumalon po sa ilog. Agad po namin tinawagan ng pansin po ng ating rescue ng barangay. Sinikap din po nila na hanapin po yung tao. Subalit sa kahirapan po ng lakas po ng current ng tubig, nangailangan po ng tulong po. Mga ilang oras dumating po ang ating Coast Guard na galing pa po ng Maynila. Tumusong po yung kanilang mga divers. So na-recover po ang body po ng ating biktima. Na-confirm po na nakuha na po yung body. Inanap po namin yung pamilya po ni Alejandro na mga taga-pinagbuhatan. Dumating po sila. Inassistihan po namin na ng PNP SOCO para maimbestigahan din kung ano ang tunay na pangyayari. Inassistihan po din namin barangay para maibigay po ng tulong doon sa damayan para po sa serbisyo ng punerarya. Dumating rin ang Eastern Police District Forensic Unit, ngunit wala nang nakita sa katawan na palatandaan ng foul play. Tumanggi na ang pamilya ng biktima na ipasa ilalim pa ito sa autopsy. Sa panig ng barangay, nananawagan ng mga opisyal sa mga residente, lalo na sa mga kabataang madalas tumambay sa gilid ng ilog, na magdoble ingat at iwasan ang mga gawaing maaaring magdulot ng kapahamakan. Ayon doon sa mga tao na nakasaksi, tsaka yung mga taga ron po sa lugar, sobrang lasing. Subalit hindi nila ito naawat na tumalon sa tulay kasi madalas daw po yung ginagawa ng tao na yun na naliligo sa ilog. Dahil po rito sa nakakalungkot na pangyayari na to, amin pong pinaalam po sa lahat, lalo na po doon sa mga estudyante o kabataan na mahilig pumunta ron. Kahit po namin, namomonitor namin sa CCTV na mayroong mga tumatambay doon, may mga naliligo. Amin po sinasaway kaagad, kaso paano kung halimbawa may mga insidente na ganito na hindi na po namin abutan.
yung hindi magandang pangyayari. So, sa mga magulang po, maaari po na sana gabayan po nila na wag na pong pumunta ro sa lugar na yan. Dahil marami na pong mga insidente na hindi maganda nangyayari. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig. Balita, buhay, Pasigenyo.